Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Joey, isang ordinaryong lalaki na mahina, nang biglang nakatanggap ng S-rank na talento, na tinatawag na Protection of the Sacred Angel, dahilan para maging isang rare class na Sacred Knight ito. Simulan natin ang kwento, ito ang Class Awakening Ceremony, kung saan aalamin nila kung ano ang kapangyarihan o taglay na talento ng mga kalahok. Ito ang Lijiang City, Second Academy, taong 2634. Siya si Lijiang, punong guro ng Second Academy Class Awakening. Sabi ng punong guro sa mga kalahok, the First Awakening ay isang bagay na nagtatakda ng kinabukasan ng isang tao, bukod pa sa iba't ibang dahilan tungkol sa pagkatao nito. Dagdag pa nito sa mga kalahok, huwag ka agad magdesisyong palitan ang iyong class kapag na-awaken ka bilang combat class. Ang mga summoner at engineer ay nangangailangan ng maraming resources, at mahirap itong tustusan para sa mga ordinaryong tao. Sabi ng ibang kalahok sa sarili, sana ma-awaken ako bilang berserker, para maging isang malakas ako na halimaw, at sabi naman ng isang babae na gusto niya maging isang pharmacist. At sinabihan ito ng isa pang kalahok na lalaki na takot ka lang mamatay kaya mas gusto mo maging pharmacist. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang kanilang nakaraan. Ito ang pinagmula ng mga pangyayari, maraming taon na ang nakalipas, isang virtual reality game na tinatawag na Eternal, ang lumitaw sa mundo. At ito ang epekto ng isang virtual game na laro, dahil sa kakaibang karanasan at matinding kasiyahang dulot ng pagpatay sa laro, maraming tao ang nalululong at tuluyang nalulubog sa mundo nito. Pero isang araw, ang ibabaw ng mundo ay lumawak ng libo-libong beses, at napakaraming lihim na mapa ng mga realms ang bumaba at hindi mabilang na mga halimaw at iba't ibang lahi na biglaang nagsilabasan. Pero sa kabila ng lahat may iba't ibang uri ng tao na may taglay na lakas na lumaban sa mga halimaw, ngayon kaya na ng lahat na mag-level up at magpalit ng class upang palakasin ang kanilang sarili at lumaban sa mga mas malakas pa na halimaw. Isang taon na ang nakalilipas mula nang mapunta ko sa mundong ito, at ang kapatid ko ay biglang tinamaan ng isang kakaibang sakit, na hindi kayang gamutin ng mga karaniwang doktor at napapanatili ko lang siyang buhay dahil sa tulong ng mga pari na mababa ang level. Kinailangan ko pang ibenta ang aming bahay at magmakaawa sa mga kamag-anak para mapanatiling buhay ang aking kapatid. Ngunit pansamantalang solusyon lang ito, kung hindi ko matutuklasan ang sanhi ng kanyang sakit, pataas ng pataas ang gasto sa gamutan, at hindi na sapat ang kinikita ko mula sa mga part-time na trabaho, kailangan kong ma-awaken ang combat class para kumita ng pera sa mga mapa, at madala ang kapatid ko sa mas mataas na level ng mga pari. Sabi ng isang mage class na may mataas na antas ng level na umaabot sa level 24, batid niya magsisimula na ang Awaken Class Ceremony, pumasok kayo sa Magic Formation kung ang iyong numero ay tinawag, at dito nangga ay sinimulan niya na ang pagbukas ng Class Awaken Ceremony. Dito sinabi ng ating bida, sobrang lakas niya, siguro malaki ang kinikita niya sa pagiging host sa isang Class Awaken Ceremony bilang isang mage class, at dito ay sinimulan na silang tawagin isa-isa. Sabi ng isang 5th class homeroom teacher, unang lalahok ay si Zing Cheng. Andito ako, so ako pala ang unang lalahok. Dito nangga nag-umpisa ang unang class awaken ng mga kalahok. Sabi ng mga kalahok, libu-libong classes ang pwede ma-awaken, sa dami-daming uri ng mga malalakas na halimaw dito sa mundo. Combat class lang ang mas pinaka nire-respeto ng karamihan. Ngunit ang unang sumabak sa class awaken ay nakakuha lamang ng pinakamababang posisyon na tinatawag na conversely life type class. Batid nito sa sarili, wala man lang ako kahit isang combat class, napakamalas ko talaga. Sinabi dito na, ayon sa mga estadistika sa mga nakaraang taon, humigit kumulang kalahati ng kanilang class ang dapat ma-awaken ang combat class, sa tatlong klase ng class ay ang enchanter ang may pinakamataas na potensyal. Pagkatapos ng unang sumabak, agad naman tinawag ang pangalawa, ngunit sa kasamaang palad bigo rin ito makakuha ng mataas na antas ng class type, sumunod ang pangatlo, ngunit ganun din, hanggang sa dumating na sa punto na si Joey na ang sasabak sa Class Awakening. Bulong ni Joey sa sarili, nakakalungkot isipin na ang galing sa academic at mataas na stats ay hindi sapat na batayan para magising ang combat class type, ngunit walang katiyakan ang takbo ng mundo, kahit sino man, mahina man o malakas, ay pwede makakuha ng mataas na antas ng class type. Tanong ng isang lalaki sa matanda, Ginoong Lee, kumusta ang resulta ng klase nyo? Ilang student na ang nakakuha ng combat class? At sumagot naman ito ng nasa 16. At sabi naman ng lalaki na isang guro din, sa klase namin, 21 student na ang na-awaken bilang combat class,
at may isa pang ang bihirang class type. Sa isang iglap, natapos namin agad ang kota para sa taong pagsusulit, pagyayabang nito na kinainis ni Ginoong Lee. Napatigil na lang sila nang may nangyayaring kakaiba. Anong nangyayari sa class rep nyo? Bakit hindi siya gumagalaw? Sabi ng mayabang na guro. Sa hindi inaasahan may kakaibang nangyayari habang sumasabak sa class awakening ang ating bida na si Joey. Sabi niya anong nangyayari sa necklace ko at bakit may kakaibang nangyayari dito. At nagulat na lang siyang may biglang bagay na lumabas galing sa kanyang necklace, at lumitaw ang isang system na bagay sa kanyang harapan na may nakasulat na, na-activate ang strongest class support system, plus, nabuksan ang rookie starter gift, S-rank grade talent, na tinatawag na Protection of the Sacred Angel. Nais mo ba itong tanggapin? Dahil sa pangyayari hindi makapaniwala si Joey sa nakikita niyang system, at sinubukan niyang gisingin ang sarili kung ito ba ay totoo o guni-guni niya lang, pagkatapos ay dinilat niya ulit ang kanyang mga mata, at sinabi niya sa sarili, isang system na ito. At pagkatapos sabi niya, binili ko ang kwintas na ito sa isang street stall noong nakaraang buhay ko, at ito ang sumama sa akin sa paglipat sa mundong ito. Pero ngayon, ito ang nag-activate ng system at magbibigay sa akin ng kapangyarihan, buti na lang dumating ito sa tamang oras. Sa mundong ito, ang mga talento ay nireranggo mula F grade sa pinakamababa, at S grade naman sa pinakamataas. Ang pinakamahalaga, ang tatlong klase na lalabas sa ceremony ay ang paggising mo sa isang uri ng kapangyarihan na may koneksyon sa taglay mong talento. Napatanong na lang ang ibang nanunood sa kanya na hindi nakikita ng iba kung ano ang kanyang nakikita, anong ginagawa ni Joey. Bakit siya nakatitig sa hangin, at sabi naman ni Ginoong Lee, baka naman hindi pa niya kayang gumising ng class type, pero imposible. Wala nang ganyang kaso dito sa loob na maraming taon. Nang biglang may lumabas na kakaibang bagay na ikinagulat ng marami, at napatingala na lang ang mga ito nang may parang kakaiba na unti-unting lumalabas sa kalangitan. Gulat na sabi ng punong guro, ito ba ay isang palatandaan ng paggising ng isang uri ng class? At sagot naman ng nagha-host sa awakening ceremony, hindi punong guro, isa itong palatandaan ng paggising ng talento. Pagkatapos may isang nilalang na bumaba, mula sa kalangitan at ito ang tinatawag na, The Protection of Sacred Angel, habang nakatingin naman si Joey dito na parang hindi makapaniwala. Gulat na sabi ni Joey sa sarili, anong klaseng nilalang ito, hindi kaya, ito yung sinasabi sa system na, Protection of the Sacred Angel. Tila gulat na gulat ang ibang kalahok sa mga pangyayari at sa nakikita nila. Tiningnan si Joey nito at sinabing, ang liwanag ay ang iyong paniniwala at ang pinagmumula ng iyong kapangyarihan, at unti-unti itong lumapit sa kanya, at sinabing, sa ilalim ng suporta ng paniniwala, ang banal na liwanag ay laging magpoprotekta sa iyo at pupuksa sa lahat ng kasamaan, at ako ang liwanag na yon, na magproprotekta sa iyo, at lagi lang ako sa tabi mo kahit saan ka man magpunta. At dito na nga nagsimula ang paglabas ng kanyang bagong talento na taglay na tinatawag na Protection of the Sacred Angel. Batid ng kalbong lalaki, ito ba ang bagong talento ni Joey? At sabi naman ng isang lalaki, ang makakuha ng bagong talento sa mismong class awakening ceremony. Grabe, sobrang swerte niya naman. At sabi naman ng iba, wow, anong klaseng talento yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Napatanong naman ang isang kaklase niya kay Ginoong Lee, kung anong uring talento ito, kung isa ba ito sa mga tatlong mga class, gaya ng pharmacist, decomposer or enchanter. Ginoong Lee, sigaw ng mga student na nasa likod, dahil hindi ito sumasagot sa katanungan nila na tila ito'y tulala, at agad naman ito nagsalita na, ito ay isang uri ng tinatagong klases na talento na ngayon ko lang din nakita. Batid nito sa sarili, hindi na rin masama, isang Mage of Light, Sacred Priest at isang Saint Knight. Dito nangga ay pipili si Joey sa tatlo kung anong uring talento ang kukunin niya. Ang Mage of Light ay isang pure na DPS class, bagamat taglay nila ang napakataas na damage per second, pero wala silang mga kakayahan para protektahan ang kanilang sarili, sa madaling salita madali lang sila makakuha ng sugat, at mapatay. Samantalang ang mga pari ay may maraming kasanayan para sa pagliligtas ng buhay, at taglay nila ang walang kapantay na abilidad ng pagkabuhay muli. Pero masyadong mahina ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban at sobrang nakadepende sa iba, hindi ito akma para sa akin.
Ang Saint Knight ay isang kumpletong klase na may balanse sa lahat, may kasanayan sa depensa, opensa, at pagbibigay ng buff. Bagamat hindi ito ang pinakamahusay sa alinmang aspeto, taglay ko naman ang talento ng affinity with light. So gayunpaman ito ang bagay sakin, batid ni Joey sa kanyang sarili, at dito ay pinili nga niya ang Saint Knight na kapangyarihan. At dito ay tumayo na ang Saint Knight na parang higanti sa laki, at biglang nagsalita sabay mas iwas sa kanyang sandata. Na sinasabing, sa kabab ang loob, sa katapatan, sa katapangan, sa malasakit, at sa pananagutan, isinusumpa kong isagawa ang mga dakilang gawa, alang-alang sa katarungan at sa layunin ng aking buhay, at dito ay unti-unting nagsimula ng magbago ang anyo ni Joey bilang isang Saint Knight class. At lumitaw ang system nito at sinasabing, "Congratulations on awakening the Saint Knight class." At pagkatapos nito, ang kapangyarihan ng Saint Knight class na kanyang na-unlock, ay nasa level 10 pa lang ngayon. At ang skills na natanggap niya galing sa system ay, Blade of Pure White, Slow Regeneration, and Weapon Blessings, at karagdagang 10 points na walang itinalagang atribusyon. Pagkatapos nito ay agad na siyang umalis sa Magic Formation at bumaba. Na ngayon ay hangang-hanga sa kanya ang kanyang mga kaklase at pinapaligiran ng mga ito, at sinasabing pwede mo ba akong isama sa final exam? Gusto ko lang ng backup. Ako rin, isa akong summoner, siguradong makakakuha tayo ng mataas na puntos bilang isang team. Nang biglang dumating si Ginoong Lee at sinabing, "Itigil nyo na ang pagtitipon dito, lumayo muna kayo sabay tulak sa dalawang estudyan." At sinabihan nito si Joey, na may halong pagkamangha, na magaling ang ginawa mo, umuwi ka na muna at magpahinga, at pumunta ka sa opisina ng punong guro, bukas. Na agad namang sumagot si Joey, "Guro, medyo nakakatakot po ang mukha nyo." Nang makauwi na si Joey sa kanila ay agad naman nitong binuksan ang kanyang system, at sinabing, pagkatapos ng class awakening ceremony, hindi lang basta tumaas ang mga stats ko, may bonus pa akong mga unassigned stat points. Pwede kong ipamahagi ito sa kahit anong attribute ayon sa pangangailangan ko. Sa ganitong bilis ng pag-level up, malalampasan ko agad ang ibang estudyante. Kasunod nito sinabi niyang, lakas ang pangunahing prioridad, at kasunod ang tibay ng katawan. Sa sapat na kapangyarihan, mas mabilis kong mapapatay ang mga halimaw. At nang tumunog ang system, ay nakatanggap siya ng 26 points ng lakas, 20 points ng tibay ng katawan, 18 points ng liksi, at 16 points naman ng talino. Pagkatapos nito ay sinabi niyang, "Random ko ang naglalagablab na enerhiya sa loob ng katawan ko, ito siguro ang dulot ng pagbabago ng stat points, ang sarap sa pakiramdam." Nang muling may mensahe na lumabas sa system, na may nakalagay na-detect ng host ang unang paggamit ng stat points, at pinapagana ang misyon ng Saint Knight. At dito nga ay, inactivate niya na ang Saint Knight mission, at dito ay makakapili ka ng dalawa sa mga sumusunod na gantimpala sa unang pagkomplito ng araw-araw na misyon. Ang unang gantimpala ay, tumanggap ng 10 karagdagang stat points, ang pangalawang gantimpala, ay tumanggap ng Saint Knight skills, at ang pangatlong gantimpala, ay tumanggap ng random na kagamitan ng Saint Knight, at dito ay pipili siya kung tatanggapin niya ito or tatanggihan. Sabi niya sa kanyang sarili, "So ganito pala yung trope, kumpletuhin ang mga misyon para makakuha ng gantimpala." Sa laki ng gantimpalang ito, hindi ko ito pwedeng palampasin. At dito nga ay tinanggap niya ang misyon at nang biglang lumiwanag ito, at naglabas ng anunsyo ang system, ina-assign na raw ang isang trial ground na tumutugma sa antas ni Joey. Isang pagsubok na tiyak na susukat sa kanyang kakayahan, at dito nangga ay sinabi ng system na match complete. At dito ay inutusan siya ng system na patayin ang E-grade Ancient Rabbi Monster, at dagdag pa nito, "Pakiusap, seryosohin mo ang pagsubok na ito, sapagkat ang kamatayan sa loob ng trial ay nangangahulugan din ng kamatayan sa totoong buhay." Pagkatapos niyang mapunta sa isang trial ground ay napatanong na lang ito sa sarili, "Ano ito? Isang minahan?" At naalala niya ang tinuro sa kanila sa klase at sinabing, "Tama, itinuro ito sa amin na ang mga sinaunang Rabbi Monster ay karaniwang naninirahan sa loob ng mga minahan. Bagamat hindi sila mga carnivorous na nilalang, pero nagiging mabangis at nauulo din sila sa dugo kapag nakakita ng tao, tulad ng ibang mga halimaw." At nang may napansin siya sa kanyang likuran, na naghahanda ng umatake ang Rabbi Monster,
at napasabi na lang ito ng mababa ang katalinuhan ng mga ito. Ang paraan nila ng pag-atake ay sa pamamagitan ng mabagsik na roar of rage, at gamit ang mga kuko nilang sapat ang talas para bumaon at pumutol ng kahit matitigas na mineral, na agad namang naiwasan ni Joey ang atake nito, at sabay sabi ng, ito ang unang pagkakataon kong humarap sa isang halimaw, susubukan ko munang patayin ito nang hindi gumagamit ng kahit anong skill, mas magaan at mas mabilis gumalaw ang katawan ko ngayon, at mas malakas rin ang talon ko, siguro epekto ito ng pagtaas ng aking mga stats. At muli na namang umatake ang isang Rabby monster kay Joey, at madali niya lang naiiwasan ang mga atake nito. Ngumiti lang ito at sabay sabing, napakabagal mo, kitang-kita ko na ang atake mo kahit sobrang napakalayo mo pa. At sa hindi inaasahan ay nang biglang nilabas ng isang Rabby monster ang kanyang buntot na dahilan para mapuruhan ito ng gusto si Joey, at tuluyan na ngang napabagsak si Joey, sa atake ng isang Rabby monster na ngayon ay nakahiga na lang ito na duguan. Gayunpaman pinilit ni Joey na tumayo, habang tinitingnan lang ito ng isang halimaw. Sabi niya sa kanyang sarili, naging pabaya ako. Kahit gaano pa ako nagsanay sa akademya, iba pa rin talaga kapag totoong halimaw na ang kaharap. At agad namang lumitaw ang system na sinasabing, sa loob ng 30 segundo, kusang gumagana ang slow regeneration, isang support skill na kayang pagalingin ang dalawang kakampi sa loob ng tiyak na distansya. Hindi man ito ganun kalakas, pero sapat na para mailigtas ang buhay sa gitna ng laban. Batid ni Joey sa sarili, kahit mababa lang ang antas ng halimaw na ito, hindi ko ito pwedeng balewalain, nang akmang susugod na naman ang halimaw. Ito na ang oras para lumaban, sigaw ni Joey, sabay atake gamit ang kanyang level 1 na grade C skills na tinatawag na Blade of Pure White. Isa itong uri ng skills na slash na hugis screws na tumatama sa mga kalabang nasa paligid. Ang sinumang tamaan nito ay pansamantalang pinipigil ng mahika ng liwanag at natutulala sa lamig ng kapangyarihan nito. At dito nga ay muli na naman siyang umatake gamit ang level 4 na Tiger Pounce, isang grade D na skills. Sabay sabi ng system, sunggaban ang isang kalab ang nasa harapan mo, pagkatapos ay tumakbo ng mabilis sa isang tiyak na distansya bago siya ihagis. Habang tumatakbo, ang sinumang kalab ang masalpok ay makakatanggap ng sunod-sunod na pinsala. Sobrang bilis ng kanyang mga galaw at dahil sa ataking ito, ay napuruhan ito ang halimaw na siyang dahilan para maputol ang mga sungay nito. Dahil sa kanyang bilis hindi ito masundan ng halimaw. Magdasal ka na kay Lucifer, dahil ito na ang katapusan mo. At dito na nga ay muling umatake si Joey, na dahilan ng pagkabutas-butas ng katawan ng halimaw. Pagkatapos nitong talunin ang halimaw, ay lumabas ang system at sinasabing matagumpay na nakumplito ang trial, at tagumpay na napatay ang isang ancient Rabby monster, at nakakuha siya ng A score dahil dito. At dito na nga ay pinapipili na siya ng system kung anong reward ang pipiliin niya sa tatlo. Batid ni Joey sa sarili. Ang mga stat points at skill points ang pundasyon ng lakas ng isang class. Hindi ko kailangang madaliin ang pagtaas ng skill level ko ngayon, kaya mas mainam na ilaan ko muna ang dagdag na puntos sa stats. At syempre, ang pagkakaroon ng maayos na sandata ay malaking tulong para sa mga susunod kong pagsubok. Buti na lang at may gantimpala ang system na sandata, kung hindi, imposibleng makabili ako ng sarili kong sandata, sa kakarampot kong pera ngayon. Dito na nga ay pinili niya ang 10 extra stat points, plus nakatanggap pa siya ng basic one-handed sword. Pagkatapos, dito na nga natapos ang trial, at babalik na siya sa tunay na mundo. At nang nakabalik na siya, ay may natanggap siyang mensahe na sinasabing pumunta ka sa hospital. Ito ang hospital kung nasaan ang kapatid ni Joey, habang nanonood ng TV ang kanyang kapatid, ay nakita niya ang balita na sinasabing, ngayong araw, isang estudyante ang nagpasimula ng pambihirang pangyayari, ang pagbaba ng isang banal na anghel habang ginigising ang kanyang class. Ayon sa ulat, nagising muna niya ang kanyang talento bago pa man ang class awakening, at kalaunan ay pinili niya ang isang tagong class, ang Saint Knight. Dagdag pa nito, ito ang kauna-unahang hidden class na lumitaw sa ating lungsod sa nakalipas na 50 taon, at ang taong ito ay, si Joey. At dito na nga ay biglang dumating ang isang nurse, at galit na galit nitong sabi, panahon na para bayaran mo ang bayarin sa ospital, at 10,000 ang babayaran mo. Nagulat ang kapatid ni Joey, dahil sa laki ng babayaran, sambit nito sa sarili, bakit ang mahal? Hindi ba't 5,000 lang ito dati?
May mali ba sa tala nila? Si kuya nga, 3 trabaho na ang pinapasukan bawat buwan para lang makalikom ng 5,000. Saan pa siya kukuha ng ganito kalaking halaga? Galit na sagot ng nurse sa kapatid ni Joey. Marami kang nagamit na gamot ngayong buwan, kasama na ang mga pampigil at pampatatag. Pati nga pari ipinatawag pa rito. 3 beses ring lumala ang sakit mo, kaya't kinailangang gisingin ang lahat ng nurse sa kalagitnaan ng gabi para alagaan ka. At ikaw, bata ka pa lang, may lakas ka na ng loob magsalita ng ganyan. Kung sa tingin mo may mali, ikaw na mismo ang tumingin. Huwag mong kalimutan, ospital to. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mali ang pagkakaintindi mo, sambit ng kapatid ni Joey. Sinasabi ko lang kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman. Ang mga mahihirap, dapat tanggapin na lang ang kapalaran nila. Huwag nang magpagamot kung wala namang pambayad. Nang may biglang lalaki sa likod ng nurse at tinawag siya nito. Parang narinig kong nanlalait ka ng pasyente. Sa talas ng dila mo, gusto kong malaman kung makakapagsalita ka pa rin ng ganyan sa harap ng direktor. Joe yun, kailangan mong bayaran ang bayarin mo sa ospital ngayong araw, galit na sambit ng nurse sabay alis. Sino kayo? Tanong ni Joe yun, hindi kaya narito sila para maningil ng bayad. Sambit niya sa kanyang sarili. Sabay sabi ng isang lalaki, sa tingin ko ikaw nga si Joe yun, huwag kang matakot sakin, ako ang kaibigan ng kuya mo. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.